So ngayon tinan natin kung ano ang mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. We have this one. I'm kind of like sense evil karmic. We also have this. And we have the message. So gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala. Kasi kung lalo ka nag-aalala, matitigil yung ginagawa mo. Kasi nangyari dito, baka may gumagambala sa iyong buhay, baka may nagsasend ng message para ma-distort ka. We also have addict in either way. So baka yung taong yun ay nag-i-impluwensya sa'yo. So mag-ingat kayo. We have the let go in reverse. Ibig sabihin lang nun, baka yung iba sa inyo, hindi nyo pa nila let go kung sino yung masamang tao na ito sa iyong buhay. I think God wants you to observe your surroundings. Kung sino yung tao na naghihinto sa ginagawa mo, kasi nakita natin dito na busy ka, maybe sa work or pwede rin sa negosyo, kung naman ang pinagkakabalahan mo, siya yung tao na dapat mong i-let go. Kasi pinipigilan ka niya na magpatuloy sa iyong ginagawa. So we have the karma here. We also have this one. So I kinda like feel na kung sino man itong tao na gumagambala sa'yo, siya yung tipong tao na nakakaranas ng karma. Hindi niya alam kung saan siya patungo sa kanyang buhay, kaya ginagawa niya dito, ginugulo niya yung iyong buhay. Kasi, meron siyang crab mentality issue. Ayaw kanya nakikita na umaangat, busy sa work, may patutunguhan. Gusto niya maging kagaya mo siya. Kaya kanya ginagambala. So we have the boss in either way. So siguro yung iba sa inyo ay nasa mataas na posisyon sa trabaho or pwede rin sa eskwela, kung ano man yan. Kaya siya siguro nainggit sa'yo at pinagpipilitan niya na mawala yung posisyon na yan sa inyo. We have the heart in either way. We also have the oops. So, I feel na itong ang tao na to ay may inggit sa'yo. Maybe isa sa rason kung bakit, you didn't let go of this person kasi maybe close siguro kayo sa taong ito at yun nga may pinagsamahan kayo at somehow minahal mo siya maybe as a, colleague, kaibigan, kamag-anak, can be, pero siya yung nag-i-ilwish sa'yo na mawala ka sa magandang posisyon sa trabaho. So, you have this one in reverse. So, yun nga, gusto niya na i-let go mo yung pinahawakan mo. So, anyway, yun yung mensahe ng Panginoon. So, ingat kayo sa taong ganyan sa iyong buhay. Huwag na kayo makipag-deal sa ahas. Kung gusto mo ng tunay na kaibigan or mabuting tao sa iyong paligid, then iwasan mo na makisalamuha sa mga maling tao. So anyway, that's it, and God bless all of you.